bulaklak ay alay ni Ginoong Alfonso C. Kasama po ang Chief of Staff ng Lungsod ng Maynila, Ginoong Ricardo de Guzman. Inyo pong napapanood ang kaganapan live mula dito sa Cory and Ninoy Aquino Monument sa lungsod ng Maynila, kung saan nag-umpisa na po ang wreath-laying ceremonies. Ang programa ngayon ay pangungunahan ng kapatid ng Pangulong Benigno S. Aquino III na si ang susunod na mag-aalay ng bulaklak. Ako po si Cathy San Gabriel at kasama ko ang historian na si Xiao Chua. Magandang at makasaysayang umaga po sa ating lahat ngayong ika-27 anibersaryo ng makasaysayang People Power Revolution. Ang tema po ngayon ng selebrasyon ay EDSA 27 Pilipinas Natin Abot Tanaw Na, at matapos nga po itong wreath laying ay magkakaroon ng invocation at susundan niya ng welcome message and introduction ni Manila Mayor Fred Lim. Magkakaroon din po ng pagbibigay ng mensahe, pabatid ang isa sa mga anak ni former President Cory Aquino at ni Senator Ninoy Aquino, Miss Maria Elena Bolsi Aquino Cruz, at magkakaroon po ng pagkaawitan ng Bayan Ko ni Miss Sharon Quintero, pangungunahan nito ni Miss Sharon Quintero at ng College of Manila Choral. At kakantahin din ang isa sa mga kanta na naging simbolo na trademark ng People Power Revolution. Ito yung magkaisa, kakantahin din ito ni Miss Sharon Quintero kasama ang City College of Manila Choral. At ang mangunguna sa programa dito, ang magiging Master of Ceremonies ay si Miss Gemma Cruz Araneta na siyang chairperson ng Manila Historical and Heritage Commission. Napakahalaga ng wreath-laying ceremonies dito sa monumento ng dating Pangulong Cory at Senador Ninoy dahil ito ay inialay sa kanila at binuksan. Nagkaroon ng unveiling dito, Xiao, no? 2 years ago at yes. Natatandaan ko ito ay in-unveil nung silver anniversary ng EDSA People Power Revolution. Yes, at kung papansinin mo, kamamatay pa lang noon din ni former President Aquino, at pero matagal na 1999 nung itinayo yung monument ni Ninoy Aquino dito. At mahalaga itong lugar na ito kasi nung namatay yung dalawang figures na ito, dumaan sa P. Burgos papuntang Luneta yung karon ni Ninoy Aquino, habang yung si Tita Cory naman from Manila Cathedral, from Intramuros, pumunta din ng Luneta, dumaan din ng Luneta, kaya ito dinaanan nito nung kanilang mga libing at napakaraming tao noon. I was there during the Tita Cory's funeral noon dito. Since then, itong monumento dito ay bahagi na taon-taon ng paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Revolution. At syempre hindi rin maitatatwa na ang mayor ng Manila na si Manila Mayor Alfredo Lim ay isa rin sa mga naging players ng EDSA People Power Revolution. Matatandaan natin siya na si Manila Mayor Lim ay dating pinuno noon ng Northern Police District, NPD, na siyang inutusan para mag-disperse ng crowd na namumuuna nga noon sa EDSA. Ngunit sinuway niya ang naging order ng dating Pangulong Marcos noong mga panahong yon. At kasama niya sa mga military leaders na yon, of course, umurong din, hindi sumunod sa mga orders, sina General Tadiar ng Marines, no? Si Antonio Sotelo, Colonel Antonio Sotelo ng Philippine Air Force, no? Ay dapat na pasabugin nila ang Camp Crame, pero ang ginawa ay lumanding kasama ng mga tao at ng mga sundalong rebelde noon sa EDSA. At pati na rin si Braulio Balbas na nasa Camp Aguinaldo noon ay handa na mga kanyon pero dinelay. Nagsinungaling pa kina General Ver para lang i-delay at hindi mamatay ang mga kapwa Pilipino nila. At nagkaroon nga ng joining of force noon sa Campo Crame. Tumungo doon si Mayor Lim na dating ang pinuno ng NPD at nakipag-alyansa kaya dating Pangulong Ramos at Senador Enrile upang talagang protektahan itong mga taong namumuuna, itong crowd na namumuuna noon sa EDSA. Nangyari yan noong February 23 actually, 1986, nang sabi nila
sabi nila, dalawa ang kampo natin, ano? So dapat hindi daw sila magkaroon ng dalawang kampo, kailangan isa lang para mas yung puwersa ay mas focused. Kaya lumipat si Enrile patungo sa Camp Crame at sinalubong siya ni General Ramos. At doon naramdaman ng mga sundalo na mahal pala sila ng mga tao. 'Di ba? 17 years ng martial law ay hindi parang masama ang imahe nila, pero noon niyayakap sila ng tao, sinasalubong sila ng tao, binibigyan sila ng mga pagkain, at yun yung pinakamagandang experience noon ng mga tao doon sa salubong. Kaya napakahalaga ng salubong na ito. Oo, at taon-taon nga ay ginugunita natin ito tuwing ng EDSA People Power, tunguhan natin ang mga kaganapan sa programa. Pumayag na siya. So pagkatapos niya, si Bansi pumayag. Balikan lang natin itong naging paggunita pa rin sa EDSA People Power Revolution. Kani-kanina lamang siya kasi buong araw to tuloy-tuloy ang mga selebrasyon. At kanina umaga ay nagkaroon ng isang napakahalagang symbolic signing into law nitong batas na nagbibigay kompensasyon, itong Martial Law Victims Reparation Act of 2013. Ito ay pinirmahan ng Pangulong Benigno S. Aquino III at inaasahan nga na magbibigay ito ng danyos dito sa mga biktima ng pang-aabuso noong panahon ng rehimeng Marcos. Napakahalaga nitong batas na ito sapagkat nakikita natin na matagal na panahon na naghihintay ng hustisya yung mga biktima ng martial law at mga martir ng martial law. Tanda natin na ang mga na-torture na ito, sila pong lahat ay mga bayani. At bago si Ninoy Aquino namatay, bago yung people power, sila talaga yung naglatag ng people power bayan dito sa Pilipinas. Kung hindi dahil sa mga dugo nila, hindi magkakaroon ng people power. Nung tumatahimik ang mga tao, ay sila yung mga nagsalita at sila nga ay nagsakripisyo ng kanilang buhay. At ang tagal na panahon na hindi nabibigyan ng pagkilala ng kahit ng pamahalaan na formal at opisyal. At itong si Pangulong Noynoy Aquino, nagbigay kami ng manifesto niyan. Meron kaming isang martial law victims at memory consortium noon. At binagbigay kami ng manifesto noong September 21, 2012 nung 40th anniversary ng martial law. At ngayon na-aksyonan na agad. After just a few months, pinirmahan po ngayon mismong araw ng people power ang batas na ito, yung just, ikilala din sa ibang tawag na just compensation law. At ang ganda-ganda nito para sa mga biktima. At dito natin makikita na kinikilala ito ng pamahalaan, yung nangyari ng martial law, yung mga biktima ng martial law, at parang atin ding pinapanata sa mga susunod na henerasyon na hindi na natin gagawin yung ganito dahil kinilala natin ang problema. Ngayon alam na natin na ito ay problema at dapat na hindi maulit. Never again, kumbaga. Alam mo siya, isa rin sa mahalaga dito sa na ito yung aspeto ng pagbibigay ng hindi lamang pagkilala sa mga kahirapang dinanas nito mga biktima under martial rule, kundi yung pagbibigay kompensasyon. If I'm not mistaken, according to my research, ay 10 bilyong piso ang nakalaan para sa mga biktima ng kahirapan o pagpapahirap at
human rights violation noong panahon ng rehimeng Marcos at 80% nito ay mapupunta dun sa mga claimants. Correct. Claimants 1881 1081. 1081 Oo. at yung 20% naman ay ilalaan para sa future claimants pa kasi baka meron pang ibang mga naging biktima na hindi pa nag-claim dito sa kanilang kompensasyon. Nagtatanong siguro yung iba kung saan manggagaling yung pera na ipagko-compensate. Ano? Ang pera ay nanggaling doon sa mga ibang mga accounts na sequester mula sa iba't ibang bangko sa buong mundo ng ng pamilya ng dating Pangulong Marcos, no? So doon manggagaling yung mga pera na iyon at sasalaing mabuti yung pangalan ng mga biktima. Actually ngayon may 10,000 claimants na nakasampa sa korte yung kanilang mga kaso, ano? At dito natin makikita na sasalain pa yung mabuti at meron pang mga madadagdag sa listahan na yan. Sapagkat yung iba takot na mag-report, takot after so many years, takot pa rin na mag-report. At noon hindi rin nila na-report dahil sa takot din mabantaan yung kanilang mga buhay. Malaking victory nga ito, Xiao, para dito sa mga naghirap nitong panahon na ito. Napakatagal din ng kanilang inintay at ang ilan nga sa kanila ay pumanaw na at hindi na inabutan ito. Pero yun dun sa mga nabubuhay pa sa ngayon, nung isang araw siya ay nakausap ko si Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales na isa rin sa mga bumuo nitong Claimants 1081 movement at sinasabi nga niya na ito ay isang napakagandang timing, napaka-symbolic na sa anibersaryo mismo ng EDSA People Power Revolution, lalagdaan ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III ang batas na ito. Pagkilala ito na bagamat napakalaki ng papel ng mga taong nasa monumento ngayon dito sa Luneta, no? Si Ninoy Aquino, si Cory Aquino at sa si Jaime Cardinal Sin, no? Hindi lang dapat sila yung naaalala natin, yung mga key players, sina Ramos, sina Enrile, hindi lamang, no, kundi yung mga iba pang mga nagbuwis ng buhay ng mga maliliit na tao, maliliit na aktivista, na lahat sila equally nagbigay at nagsakripisyo ng buhay para maitatag ang ating kalayaan at Tandaan po demokrasya. natin, itong EDSA People Power Revolution ay revolusyon ng taong bayan. Hindi Tama. lamang po ng iisang tao, kundi po dahil sa daan-daang libo at halos 1 milyong tumungo dito sa doon sa EDSA ay hindi po magiging matagumpay itong revolusyon ng ating na naganap noong 1986. At ito yung nakakatuwa ito kasi ginaya ng mundo, ano? First time na ang isang peaceful revolt laban sa isang rehimen ay ginaya na ay nagtagumpay kahit na ito ay mapayapa lamang, no, at walang mga masyadong batas masyadong mga armas na at bala na ginamit. Pero kaya ginaya ito ng buong mundo ng mga Eastern European countries, no, para pabagsakin yung kanilang diktadura sa Poland, sa Czechoslovakia, sa Russia, sa South Korea. Ginaya ang people power dahil handog na talaga natin ito na lahat ng mga magagandang ugali natin ay nagnining sa 4 na araw na iyon ng EDSA. At itong 4 na araw na ito ng EDSA, Xiao, ay nagluklok din sa pinakaunang babaeng pangulo ng ating bansa. Tama. At pinakaunang babaeng leader sa Asia, ang dating Pangulong Cory Aquino. Tama, no? At bagamat marami ng ibang naging pinuno sa Asia, no, na babae, meron itong si Tita Cory ay katangi-tangi doon sa respeto na ibinigay sa kanya ng mga world leaders, no. Kapag siya'y bumibisita sa ibang lugar, makikita doon sa museo nila sa Tarlac na yung mga magagandang mga regalo ay ibinibigay sa kanya at talagang kinilala siya. Ito, trivia lang, ano, nung 200th year ng French Revolution, nung Fall of the Bastille, si Tita Cory lamang ang pangulo na nagkaroon ng state visit sa Pransya noon. So, binigyan tayo ng malaking karangalan ng Pransya dahil nagkaroon din tayo ng mapayapang revolusyon. Nakaiba doon sa madugong French Revolution. At siya mag-uumpisa na itong programa dito sa maliit na entablado dito sa harapan natin, dito nga sa and Cory Aquino Monument sa Maynila. Nakikita na po natin doon sa stage ang Mayor ng Maynila, Manila Mayor Alfredo Lim, kasama pa rin ang kapatid ng Pangulong Benigno S. Aquino III na si Balsi Aquino Cruz. Mamaya ay susubukan natin sila makapanayam, Xiao, matapos itong ating programa dito. Nakikita din natin ngayon, nandyan din si former Senator Aquilino Pimentel, ano, na nakakatuwa na makakasama natin ngayon. At
dito nyo makikita na talagang yung nag-age na din yung mga EDSA heroes na forever young sila sa ating gunita dahil sa EDSA. Pero nakikita nyo din na lumalayo na tayo dun sa panahon na yon. Kaya maganda rin na kausapin na natin sila, makinig na tayo sa mga kwento nila, no? Dahil mahalaga na makinig tayo sa mga kwento ng mga mismong mga taong na nagpunta dun sa EDSA at may papel dun sa EDSA. Magandang umaga sa inyong lahat, mga panauhing pangdangal at ang ating alkalde, Alfredo S. Lim. Magsipagtayo tayong lahat dahil tayo po ay magdarasal. Tatawagin ko po si Binibining Mary Margaret Rosario ng President Corazon Aquino High School. Salamat po sa araw na ito at kami ay muli na namang nagkatipon-tipon upang sama-sama naming gunitain ang ika-27 anibersaryo ng EDSA People Power. Sa pamumuno ng aming minamahal na Pangulong Corazon Cojuangco Aquino, Senador Benigno Aquino at Jaime Cardinal Sin na hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay ay nagpakita ng dakilang pagmamahal sa bayan. Dalangin po namin ang inyong patnubay sa pagtitipon na ito. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan tungo sa matuwid na daan upang ang kalayaan at demokrasyang aming nakamtan ay mapanatili at di na muling mawala pa. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, Miss Mary Margaret Rosario. Magsiupo na tayong lahat.